Marami na mga churches ngayon hindi na nagtuturo ng totoo. Maraming mga churches ngayon hindi na nagtuturo ng pawang katotohanan dahil takot na silang maka-offend ng tao sa simbahan. May mga simbahan na dahil mayroong naka-attend doon sa simbahan na mayroong bagay na ganito, sasagasaan ng salita ng Diyos, hindi niya nababanggitin yung mensahe para hindi niya ma-offend yung tao. Ganun ba talaga ang disenyo natin? Hindi po. Mahirap, masakit, makasakit ng tao, pero kung yung makakasakit sa kanya, makapagpabago sa kanyang buhay, ituloy natin. Amen. Kapag ikaw ay messenger ng Panginoon, wala kang karapatan dapat sa sarili mo. Sino may karapatan? Yung Diyos na nag-utos sa iyo. Ito ho ang problema ngayon sa mga Kristiyano. Sa panahon natin ngayon, maraming Kristiyano sa panahon natin na hindi na ho matatapang. Sa Bible, yung mga disipulo ng Panginoon, sabi ng mga tao, mga Pariseo, mga Saduseo, wag kayong mangangaral patungkol kay Kristo. Lalo na sa sinagoga. Pero anong ginawa nila? Nangaral pa rin sila, pumapasok sila sa sinagoga, nangangaral sila patungkol kay Kristo kahit may magalit. Kahit may mga taong aayaw, at kahit may mga tao ho na hindi makikinig. Ang mga disipulo, alam nila kung sino nag-utos sa kanila, yung boldness nila, yung tapang nila, hindi galing sa mga tao, galing sa Diyos nila. Kapatid, ang salita ng Diyos ay pinipreach na may tapang. Ang salita ng Diyos ay pinipreach, may tamaan man, may masagasaan man, may masaling man, kailangan mong i-preach ito dahil sino ang master natin? Panginoon at hindi tao. Preach it with boldness. Kung ang isang simbahan nangangaral ng pastor, masaktan ka man o hindi, magalit ka man o hindi, pumunta ka dun sa simbahan na yon dahil yung simbahan na yon, ang pastor, ang totoong pastor ng simbahan na yon ay yung Diyos. Kasi yung pastor wala ding magagawa kundi sumunod lang sa pinasasabi ng Diyos. Amen no? Bihira na ngayon ang mga tao kung nagsasabi ng totoo dahil ayaw nila makasakit ng puso ng isang tao. Ang trabaho lang talaga ng pastor, ang trabaho lang natin mga Kristiyano, kumbaga parang nandun ka sa isang kabayo, dadaan ka sa isang lungsod, dadaan ka sa isang barangay, babanggitin mo lang yung pinasasabi ng Panginoon doon sa mga makikinig, sila yung maliligtas, pero yun doon sa mga tao na hindi makikinig, pumunta ka sa ibang bayan, dahil marami pang hindi nakakapakinig. Mga kapatid, nakakapakinig kayo ng salita ng Diyos, nagsisimba kayo, hindi para lang umupo sa simbahan. Alam nyo bang may responsibilidad kayo na pag-uwi nyo mamaya, ibahagi nyo yung inyong natutunan. Pastor, wala akong kakayanan kasi may trabaho ako, kasi busy ako, yung cellphone natin kayang tumagos hanggang ibang bansa para ipangaral yung mabuting balita. Amen? Amen po. Walang matututo kung walang magtuturo. Walang mananampalataya kung walang mangangaral. Okay, saan natin nakuha yan? Romans chapter 10 verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Tayo po ay nakakilala sa Panginoon, nalaman natin may Diyos dahil may nangaral. Ipagpasalamat natin yung mga tao na walang sawang nangangaral sa atin, ipinapaalala sa atin, may Diyos, may Diyos, may Diyos. Pag may problema, may Diyos. Pag masaya, may Diyos. Kailan mo pa kayo nagkakaroon lang ng Diyos? Pastor, pag masaya lang, pag may pagsubok lang, hindi po. Anuman ang sitwasyon mo, may Diyos. Kasi hindi siya apektado ng ating mga problema. Ang daming mga challenges, pero sabi ko, Lord, may mga challenges, pero may Diyos. Eto, nakakatayo sa unahan, nandito kayo ngayon, may simba, may gawain. Bakit po nagtagumpay? Kasi may Diyos na tumulong doon sa mga tao ho, na nakakaranas ng mga pagsubok. Hindi natin alam. Alam nyo ba mga kapatid na may mga struggle yung mga nasa likod nyo? Alam nyo mga kapatid na nasa likod, may mga struggle yung nasa harapan nyo. Bakit siya nandito? May Diyos na tumulong sa kanya. Amen o? So hindi lang pastor pala ang mga ngaral, kundi lahat tayo mga Kristiyano na tumanggap sa Panginoon, kailangan ipangaral natin siya dahil siya lang ang susi para magkaroon tayo ng pananampalataya at siya lang ang susi para tayo ay maligtas. Kailan tayo naligtas? The moment na tayo nanampalataya. Pastor, yung anak ko, hindi ko na alam kung paano siya i-deal, paano siya aayusin, babaguhin. Hindi mo talaga siya kayang baguhin unless ipinangaral mo ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang magbabago sa kanyang buhay. Mahirap na ngayon magsaway, no? Dahil yung ating motibo sa pagsasaway ay para mabago siya, maayos siya, pero tayo na nagsasaway, tayo pa mali. Parang grabe na ngayon ang panahon. At ang mga tao ngayon,
Wag sana hong ganito ang mga Kristiyano. Dapat ang mga Kristiyano hindi na maramdamin, hindi na matampuhin, dahil ang mga tao sa sanlibutan maramdamin, matampuhin. Ano, pag sinaway mo sa kamalian, magbabiolent reaction dahil hindi niya muna tiningnan yung motibo mo, yung puso mo sa kanya. Bagkos ang ginawa niya, parang atake. Inaano mo yung mali ko, inaano mo ako, kasi akala niya, galit ka sa kanya. Hindi ho. Sabi ko sa inyo ho, kaunting panahon lang ang i-stay natin sa mundo. Laging pinapaalala sa atin pag may namamatay at sinasabi ng Panginoon sa atin, mamulat na kayo. Hindi kasi kayo taga-mundo. Pansamantala lang kayo titira sa mundo. Eh lagi kasing sinasabi ng mga ang tawag dito, pilosopo, hindi, matagal ang buhay ko sa mundo, masamang damo ako. Kahit anong sama ng damo, mamamatay pa rin. Mga kapatid, saglit lang ang buhay. Pupuli tayo ng Panginoon at ang salita ng Diyos nagsasabi, ang salita ng Diyos nagsasabi ng preparation. Hindi ka taga rito sa sanlibutan. Ang tunay mong tirahan, yung eternal na langit na inihanda ng Diyos. Paano mo malalamang may langit kung wala nangaral? Ang iba pang pilosopo, talaga bang mayroon? Nakapunta ka na ba doon? Tingnan mo. Diba? Huwag kayong matakot na ipangaral ng katotohanan kahit pa may masaktan, kahit pa may magalit at may ma-offend na tao. Ano? Okay, sabi dito, may ma-offend man as long na alam natin tama ang ginagawa at sinasabi natin, tama ang motibo ng puso natin sa pangangaral, wag kang mangangaral dahil mayroon kang pinatatamaan. Eh pastor, bakit tinamaan ako sa pangaral mo? Labas ako doon. Kung ang pinapangaral ko sa oras na ito ay purong mensahe ng Panginoon at tinamaan ka, hindi ako ang nagpatama sa iyo, pinatamaan ka ng Diyos. Amen. Ang sabi ko sa sarili ko ngayong araw na to, Lord, bibig mo lang ako. At kung ano yung sasabihin ng Diyos, sige, gamitin mo ang bibig ko, kahit may magalit. Alam niyo mo, ang daming pinatay na propeta sa Biblia, kasi ginawa sila ng Panginoon na bibig. Sabi ng Panginoon kay Nathan, Nathan, pumunta ka kay David, ikaw ang magiging bibig ko, ikaw ang magiging mouthpiece ko. Sabihin mo kay David, mamamatay ang anak niya. Pupunta ka sa hari, yung hari na may kakayanan papugutan ka ng ulo, yung hari na may kakayanan automatic ipapatay ka on the spot. Pero sabi ni Nathan, sige po. Pagharap ni Nathan kay Haring David, sabi niya, mahal na hari, nagkasala kayo sa Diyos. At ang kaparusahan ng kasalanan nyo, mamamatay ang anak nyo. Kung ikaw ang mensahero ng Panginoon at yun ang daladala mong mensahe, papayag ka? Baka sabihin mo sa Panginoon, Lord, wag na lang. Pwede bang iba na lang? Hindi po. Pag ikaw ang inuutusan ng Panginoon, kahit maka-open, kahit makasakit, kahit may magalit, ituloy mo. Kasi mensahero ka ng Panginoon. Amen. Mensahero tayo ng Panginoon. Tama ang motibo ng puso at isip natin at lalo na, tama ang mandato na sinusunod natin. Kung utos lang ng tao, pwede natin mong hindi sundin. Pero kung utos ng Diyos, kapatid, wala kang magagawa kundi sumunod. Kasi ang tawag sa iyo ng Panginoon, messenger. Ang tawag sa iyo ng Panginoon, anak. Ang tawag sa iyo ng Diyos, lingkod niya. Amen, no? Sabi sa mga disipulo ng mga Pariseo, mga Saduceo, huwag na kayong mangangaral patungkol kay Jesus na yan. Sabi ng mga disipulo, kayo na magsabi kung alin ang tama, ang sumunod sa inyo na tao o sumunod sa Diyos na nagsabing ipangaral ng kanyang anak. Alam nyo ho, pinalatigo yung mga disipulo, pinakulong, pinalatigo, pinagbantaan, pero alam nyo mga disipulo, sabi nila, wala kaming magagawa. Wala kaming magagawa kundi sumunod sa Diyos, kahit pa ikamatay nila. Yung mga disipulo, kaya sila pinatay dahil nangaral sila ng totoo. Ang iba sa kanila, pinugutan, ang iba nilagari ng pahati, ang iba ho, prinito. Grabe yung kamatayan ng mga disipulo. Ngayon ho, mga Kristiyano, masabihan lang ng ganito ganyan, para na rin bang maramdamin. Hindi ho, dapat sa mga Kristiyano, hindi mga balat sibuyas. Dapat ang mga Kristiyano, sabi ng iba, maging balat buhaya. Parang ang sama ng terminology, no? Pero ho, symbolically speaking, tayo mga Kristiyano, hindi porke may kumanti sa atin, papatulan na agad natin. Wag na wag mong papatulan yung mga tao pupunta sa kapahamakan. Kaya pag pinatulan mo sila, dalawa na kayo mapupunta sa kaparusahan. Amen? Tandaan nyo, si Satanas, hindi papayag na siya lang ang mapunta sa impyerno kasi siya talaga pupunta doon. Anong gagawin ni Satanas? Mag-aakay siya, magyayakag siya. Kung hindi niya kayang mag-akay, magyakag, pipilitin niyang makuha ang isang taong ligtas na.
para maisama niya sa impyerno. Papayag ka ba nun? Hindi tayo papayag nun. Okay? Ipangaral natin ang salita ng Diyos at ni Jesucristo sa tulong ng banal na Espiritu, napapanahon man o hindi. Napapanahon man o hindi, makakasakit man o hindi, may magagalit man o hindi, ipangaral mo ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ang makapagbabago ng buhay ng tao at tanging paraan para mabago ang mundong ito. Si Jesus Christ ang pinakasusi para magkaroon tayo ng bagong pagkatao. Ang salita ng Diyos, pag hindi ito in-apply ng isang pamayanan, ng isang barangay, ng isang city, wala akong magbabago dun sa city. Subukan nyo na i-apply ang salita ng Diyos sa isang city, magbabago yung lugar.